There is a battle going on. Grabe. Since kagabi pa po, a lot of things has transpired. But thank you, Lord. You are still in control. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin pa before we begin in diving the Word of God. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy, Panginoon, kaming humihingi ng iyong habag at biyaya sa umagang ito upang maintindihan ang bawat salita, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Lord, because your word is alive and powerful, Lord. And thank you because your Holy Spirit will continually help us in all our weaknesses, Lord. And I continually, Lord, pray your covering for each and every one of us. I pray for your life to continually, Lord, sustain the life of each and every one of us. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy sa usapin ng legacy, no? Napakaganda pong tanggapin at aralin, no? Dahil ito po ay nag-o-open ng ating mga mata, nag-o-open ng ating mga puso at isip, no? Nagiging tayo futuristic or nagiging nag-iisip tayo ahead. Hindi lang po tayo nabubuhay gaya ni sinabi ni Pastora Emmy sa sarili lamang natin at in our time alone. Legacy is a generational transfer of things with value. Ayan. So, kapag pala may legacy pong pinasa, meron tong value, may halaga po ito. Kaya sa Tagalog ng legacy ay pamana, no? Talaga po ito isang blessing na matatanggap ng mga tao after us. It is handed down by culture or individual, no? Ito po ay maaaring mula sa ating kultura, no, sa ating bansa, no, sa ating pamilya, or maaaring directly from the people before us. At kagaya nga rin po ng sinabi ng ating pastora before, yung will, sinasabing last will and testament, is an example, no, of a tangible legacy, because legacy is handed down by culture or individual, unconscious or intentional, tangible as well as intangible. Yung last will and testament po sa mga mayayaman, unfortunately, not everyone will have that last will and testament. We pray that when we leave this world, we will have such kind of legacy to our children also. So, other than physical or material wealth, we desire to discuss now a generational transfer of intangible asset. Pag sinabing intangible, hindi po nakikita. Ibig sabihin, hindi physical, hindi financial, no? Valuable things that cannot be stolen. Sabihin po natin, cannot be stolen. We will not run out. And it will not be a threat for us. Ang mahirap po kapag naka-receive tayo ng mga pamanang material, nagiging threat pa sa ating buhay. Amen? Kapag pinamanahan ka ni Henry C. ng isang SM Mall, wow, kumuha ka na ng bodyguard. Yan. So, unlike physical and material wealth, spiritual will can be passed on to anyone within our influence, not just our biological children. So ang nais po nating ipasa ngayon, i-discuss natin ngayon, ay yung spiritual will, which is, ang ibig sabihin po ng spiritual will, it is what we pass on generationally that has spiritual value attached to it. Unlike yung physical will na sobrang limitado lang to, iilan lang yung makakatanggap, no? Hindi lahat mabibigyan ng pamana, no? Itong spiritual will, grabe, lahat ng sphere of influence natin pwede nating pasahan, no? Kaya kung may nanaisin po tayong yumaman, maging mayaman tayo sa spiritual na bagay. Ingatan po natin ang ating mga buhay dahil sabi nga po, unconsciously or intentionally, may naipapasa po tayo sa ating mga nasasakupan at
inaalagaan. In Proverbs 13 verse 22, ang sabi po dyan, a good person leaves an inheritance for their children's children. But the sinner's wealth is stored up for the righteous. But we will focus on the first part. A good person, again po, a good person, read with me, leaves an inheritance for their children's children. No? So, ibig sabihin po, para masabi kang good person, sabi ng Biblia, meron tayong naipapasa not only to our children, but to our children's children. In other words, dalian lang natin, grandchildren. Mga apo po natin. Amen? No? So, in order to become good in God's eyes, we should care for at least 3 generations. Sabi po kasi ng Bible no? Meaning, we should not only look for our own self. Hindi lang po yung ating pamumuhay ngayong mga sandaling ito. But we should also care for our children and our grandchildren, no? In order to become good in God's eyes. A man who is not 3 generationally minded is not a good man. Kasi sabi ng Bible, we leave an inheritance to our children's children. 3 generationally minded in order to become a good man. Sa Old Testament po, lagi po natin itong naririnig, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. No? Si Abraham nakareceive ng promise mula kay Lord na ipasa niya kay Isaac, nagkaroon ng katuparan kay Jacob. Grabe. Sa New Testament, ang nakakatawa, I love this, no? Hindi lang mga tatay, hindi lang mga lalaki ang pwedeng magpamana, but each and every one of us. No? Sa New Testament, kilala niyo po si Timothy, no, na inaalagaan ni Pablo. Before siyang alagaan ni Pablo, may naipamana sa kanyang napakaganda mula sa kanyang lola na si Lois. Papunta, yehey! mga babae, mga nanay, mga lola, pwede tayong magpamana na napakagandang bagay sa ating mga anak at apo. From Lois down to Eunice na nanay ni Timothy, papunta kay Timothy. Wow, grabe. 3 generation ang naipamana ang pananampalataya sa Panginoon. I love this principle of legacy because it awakens in us the sensitivity. Nagiging sensitive po tayo, no? Hinawawala yung selfishness natin na, basta, makatapos lang yung mga anak ko. O basta, mairaos ko lang yung buhay na ito. Sila na yung bahalang problema naman sa kanila. Hindi po pala ganun. No? We should care for children and children's children. Kaya pala yung blessing, no? Yung kantang blessing, may your favor be upon us. And your children, and your children, and their children. Diba? Napakaganda po, no? Hindi tayo magkikare lang sa ating mga sarili. It awakens in us the heart and thought for the future generation. Again, at least 3 generation po ang i-consider ng bawat isa sa atin. No? Si Pastora, yung mga may apo po dito, ang mga magulang ko, sina Brother Saldi, no? Nakikita na nila yung apo nila. No? Sina Sister Nancy. No? Napakagandang makita, masubaybayan pa yung kanilang mga apo. No? Another wonderful truth laid down to us is that it is never too late to start a legacy. Sabi po ni Pastor Marlon, no nakaraang linggo, we inherited a bad legacy. Yun po yung sin, kasalanan. From one man enters sin. Dahil kay Adan, nagkaroon nag-enter or pumasok ang kasalanan sa bawat tao. And whether we like it or not, sabi nga unconsciously na ipapasa agad sa atin. Pinapanganak pa lang, may pamana na kagad na kasalanan. But, because, if one man came
or enters sin, through one man also enters salvation. No? And freedom or breakthrough from that sin. And that man is Jesus. Amen. Thank you, Lord. Because of Jesus, we can start a new and lasting legacy. In Jesus, we can start and build a godly legacy. Let us always remember, Jesus is the best starting point in this life. Whatever we do, if you wanted to start a family, Jesus is the best starting point. Kung gusto po nating magkaroon ng magandang pinag-aralan or education, Jesus is the best starting point. If we wanted to have a dream, Jesus is the best starting point. If we wanted to desire a good relationship with the family, hindi natin alam kung paano natin maayos ang relationship ng family, Jesus is always the best starting point in this life. Amen. Say to your neighbor, congratulations. No, because you always have a fresh start with Jesus. Amen. Sa mga elderly po natin, napakagandang hope nito, pag-asa. Kung sa huling pagkakataon o ngayong mga late days or age of your life, nakilala lang po natin ang Panginoon, we can start a legacy. Still can start a godly legacy, no? At sa atin naman pong mga kabataan, no? This is a blessing. Amen. Why? Because we won't need to waste any of our time. Dahil nalaman na po kagad natin, nakilala na po kagad natin yung taong nagbibigay yung buhay, yung Diyos na nagbibigay pag-asa, no? The earlier or we build early, so we accomplish many. Amen. Sa mga kabataan, praise God sa buhay ninyo because in your youth, nakilala nyo na kagad ang ating Panginoon. Ngayon po, may pag-uusapan po tayo, isang tao sa Biblia na hindi ganun ka popular, no? Pero we can learn from his life about this topic, legacy. He was Asher. Siya po yung 8th son of Jacob. Siya po ay anak ni Jacob, pang-8 kay Zilpa. No? So si Zilpa po ay servant po ni Leah. Leah, may servant ka. Okay? So, servant po siya ni Leah. No? Nagpaparamihan kasi si Leah at si Rebecca. Kaya pati yung kanilang mga servant, binigay kay Jacob para magkaroon ng anak. Because kapag po sila ay nabuntis, it will be considered the children of Leah or Rachel. No? So, si Asher po ay sa grupo ni Leah. Leah. Okay? So, ayan po. Siya po ay pangalawang anak ni Zilpa, no? Kay Jacob, no? At sabi po, when Asher was born, Leah said, "How happy am I? The women will call me happy." Kaya ang ibig sabihin po ng Asher is happy. Wow. May Asher tayo dito, no? Anak ni Sister Nika at saka ni Brother Chris. Happy. No? Kaya pala happy sila. Ayan, sorry. Si Asher po ay may 4 na anak at may 5 anak, 4 na lalaki at 1 babae. Ayan, yun ang kanyang, konti lang, no? Pero mamaya makita natin kung paano minultiply ito ni Lord, no? So, hindi po masyadong maganda yung character din ni Asher dahil siya po ay part of the conniving group. Naalala niyo po, no? Nung nagplano yung magkakapatid para patayin ang kanilang anak na si Joseph dahil siya po ay favorite ng kanyang ama na si Jacob, no? Isa po si Asher doon. Hindi na record na siya ay hindi sumang-ayon. Hindi na record na siya ay nagkaroon ng effort para iligtas. Kundi siya ay part of the conniving group, no? Siya rin ay maaaring isa sa mga nainggit kay Joseph, kaya pumayag siya. No? And being the son of Jacob, no? Dahil po si Jacob, eto, makikita po natin yung bad legacy naman. Si Jacob, in his, yung first part ng buhay niya, siya po ay deceiver. No? Dinaya niya ang kanyang kapatid, no? Kaya po siya nagtago, umalis, no? Lumayo sa kanyang pamilya. No? And this deceit, no, unintentionally
ay naipapasa sa mga anak. Kaya yung mga anak po niya ay nagtipon-tipon para patayin ang isa nilang kapatid. No? Hindi masyadong maganda. He agreed to deceive his own father. Kunwari namatay, kinain ng nilapa ng masasamang hayop, no, para ligtas po sila. Hindi po alam na sila po yung nagtulong-tulong. But in the next passage that we will read, a delightful thing is said over Asher. That somewhere along the way may nangyari. Hindi po explicit na nakasabi o hindi tahasang nasusulat sa Biblia kung anong nangyaring maganda kay Asher, but it will be evident in the words that we will read today. In 1 Chronicles 7 verse 40, ang sabi po dyan, all these were descendants of Asher. Ayan. Heads of families, sa ano po ito? NLT? Yeah. Heads of families, choice men, brave warriors, and outstanding leaders. The number of men ready for battle, as listed in their genealogy, was 26,000. Grabe, yung pangit na nag-umpisa, no? Merong na-produce na napaka-great men. Amen. So, your past doesn't have to determine your future. You still have an option to change your legacy, kagaya nga po nung pinag-usapan natin. Because of Jesus, I have been saved. Kumanta lang. So, the legacy transmitted to you does not need or doesn't have to be the legacy you dispense to others. Amen? It isn't your fault to receive a faulty legacy. No? But we are accountable to what we transfer to the next. Hindi po natin kasalanan kung ang naipasa sa ating pamilya, no, sa atin ng ating mga ninuno ay yung pagiging tsismosa. Hindi po natin kasalanan kung lumaki tayo sa isang pamilya na may mga utang. Hindi po natin kasalanan na naipasa sa atin ay sakit, ang pagiging palikero o palikera, ang broken marriage, ang pagiging second family, ano pa. Lahat ng mga hindi magandang naipasa po sa atin, hindi po natin kasalanan. Pero, pananagutan po natin if the same things ay ipapasa natin sa mga susunod na henerasyon. Amen? Kagaya nga po na sinabi, hindi kasalanan pinanganak kang mahirap, pero mamatay kang mahirap, that would be an accountability for the Lord. Amen? Again, no, tayo po ay bumalik sa ating verse, no? Sa Amplified Version, no, maganda rin yung sabi dito, all this were offspring of Asher, heads of their fathers' houses, approved men, mighty warriors, chief of the princes. Their number enrolled by genealogies for service in war was 26,000 men. Amen. Men, amen. Okay. So, ang pag-usapan po natin, no, a legacy worth transferring. A legacy worth transferring. So from this verse, makita po natin kung ano ang naipasa ni Asher sa kanyang mga anak. Firstly, no, anong description doon sa kanyang mga anak? They were heads of families. Amen. So pag head ka, ikaw ay leader. Tama po. So una pong ipapasa ay leadership or headship. No? These are godly legacy that we can share, we can download, we can give, we can pass on to the children after us. Yung apat na kanyang yung kanyang 5 anak, apat, particularly yung boys kasi sila yung kino-consider ng mga leaders, no, became the heads of their families. Pag sinabi pong headship, it means responsibility. No? Maganda lang tawagin leader, pero totoo, responsibilidad po iyan. Amen? No? Pag sinabi pong ikaw po ay head, ikaw ay leader, you cast direction. Nagbibigay po tayo ng direction. Kaya po, pag ang head ay lost, kapag ang head ay hindi alam ang kanyang pupuntahan, naligaw, for sure, yung lahat din ng kanyang nasasakupan o yung sumusunod sa kanya ay ligaw, maliligaw.
Amen. To be the head means we have to live in close proximity with God. So God can speak to us by His Holy Spirit and give us direction so that those following us will have a safe place to go. Dapat po tayong mga magulang, dapat po tayong mga leaders, no? Hindi po tayo ligaw or hindi po natin alam yung ating pupuntahan. Dahil kung hindi po natin alam yung ating pupuntahan, hindi rin natin alam yung pagdadalhan sa ating mga anak, sa mga sumusunod po sa atin. If we don't have divine perspective, all we see is what we see, which means we won't see what is there to be seen. Ibig pong sabihin, no, kapag wala po tayong divine or yung perspective na galing sa Panginoon, wala tayong pagtingin, pagtanaw na kagaya or na nanggaling mula sa Panginoon, ang makikita lang po natin, nakikita ng naked eyes. We won't see opportunity at all. We won't see hope. We won't see potentials. We won't see redemption. We won't see abundance. We won't see healing. We won't see second chances. We won't see promotion because we don't have that godly perspective. Ang lahat ng makikita lang po natin ay kung ano yung nakikita lang ng ating mata. Kung nakikita nating mahirap ang pamilya, puro paghihirap na lang. Kaya yung mentality natin, poverty mindset. Kung ang makikita natin ay hopelessness sa family, wala po tayong matatanaw na hope because the source of hope is our God. Amen? So we need that godly perspective bilang mga tatay, bilang mga magulang, bilang mga head ng inyong mga department sa trabaho, bilang mga cell leaders, hindi po tayo dapat ligaw. We should be sober. We should be aware of where we are heading. At malalaman lang po natin yan through our God. We are products of leaders who have no godly perspective or vision ahead of us. Hindi lahat, pero most of us, no? Mga magulang na nabuhay lang one day at a time, no? So, it took us to where they didn't know. Kaya po, dapat po tayo'y mananalangin to have a vision for the future. Let's pray for vision for each of our children. Amen? No? Na malinaw nating nare-receive mula sa Panginoon. Ano ang nais niya para sa iyong panganay, para sa iyong pangalawa, sa iyong pangatlo, pang-apat, pang-lima, at kung ilan man po ang ating mga anak. Let's pray to the Lord to give us that vision for them para nauunawaan din natin yung kanilang character, nauunawaan natin yung kanilang buhay, nauunawaan natin kung ano ang meron sila, wala sa panganay, meron sa bunso. Hindi po natin sila i-compare. And we will avoid a lot of feelings na makakasakit sa ating mga anak. Amen? We cannot rely on what has been told to us. Hindi po tayo mananangan sa kung ano yung sinabi lang sa atin ng ating mga lolo, lola. No? We will consider them but we should not rely on them. Dahil mga tao din lang naman po sila. We should rely on the firm word of our Lord. Amen? We should not copy what the world is doing to their children. Amen? Na kung ano po yung naging pattern ng buhay ng kapitbahay natin, sasabihin natin sa anak, nakita mo yung anak ni Aling Inday, no? Maunlad na siya ngayon, dapat magganto ka din. Amen? Ganto po tayo, no? Hindi po natin sinisisi yung bawat isa sa atin. We are product of it. Yun din po yung naranasan natin mula sa ating mga magulang, no? But we should stop comparing our children to others' children. We are uniquely created with unique purposes. Amen? We are responsible to God where we lead the people who look up to us and who depend on us. Si Moses po, passed on a good legacy. No? Ang buhay po ni Moses, pag-usapan natin saglit. Meron po siyang good legacy of leadership to Joshua. Why? Because he was in close communication with our God.
Amen? Moses knew what he was saying. Moses knew where he was leading them. Alam ni Moses kung saan niya dinadala ang mga tao, ang mga Israelites nung pinakawalan sila sa Egypt. He knew everything because everything was told to him by the Lord. Sabihin niya, tara, lumakad na tayo. Sabihin niya, magstay muna tayo. No? Dito tayo lalakad, dito ang route natin, iikot tayo, no? Magpapaalam tayo sa mga Amalekites kung tayo padadaanin. Lahat po ng 'yon, no, ay kumpiyansang ginagawa ni Moses, not because magaling siya, not because kaya niya ang lahat ng bagay, but because it was told to him by the Lord. Anong yabang ang meron ng mga magulang kapag ang kanyang sinasabi ay galing sa Panginoon? Amen. Yung confidence, no? Yung lakas ng loob na anak, sige mag-aaral ka dahil sabi ni Lord magtatapos ka. Kahit wala tayong pera. Amen. Marami na po dito sa Joy of Faith ng mga magulang ang inilaban ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Salamat po sa inyo. Naniwala po kayo sa sinabi ng ating Panginoon. Amen. Bilang mga magulang, no, more than material possession, ang ipasa po natin sa mga anak ay isang mabuting pamumuno. Dahil darating ang punto ng kanilang buhay, magiging magulang din po yan. Darating po ang punto ng kanilang mga buhay, magiging leader din yan. Mga cell leaders, ang tanaw po natin sa ating mga cell members ay hindi forever cell members. They will become cell leaders too. Amen? Kaya po, dapat hindi tayo sa pagsisel po natin, sa pag-aalaga po natin, kung ano lang yung kaya nating ibigay hanggang dun lang. No, you pray to the Lord specifically, Lord, ano pong vision mo para sa aking cell member na ito? Lord, paano ko po siya alagaan? Paano ko pa po siya tutulungan? Lord, ano po yung potential niya na pwede ko pong i-unleash pa? Amen? No? Pagpaplanuhan po talaga natin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga cell members, no? Let's pass on to them the good leadership that is from the Lord, no? Imulat po natin sila, no? Ang ating mga anak, imulat po natin sila sa responsible leadership sa pamamagitan ng laging pakikinig sa Diyos. Ang makita po nila, yung nanay ko, yung cell leader ko, grabe itong magtiwala sa Panginoon. Yung nanay ko, yung tatay ko, no, yung lolo ko, no, grabe po yung pananampalataya niya sa Panginoon. Grabe, anak, kaya mo yan, kaya mo maging top, kaya mong mag-perform, no? Kaya mong ma-promote, no? Kaya mo makapunta sa ganito at sa ganyan, no? Kaya mo pang mag-achieve, no? Hindi dahil nakikita niyang magaling ka, pero na-receive niya yon mula sa Panginoon, that you will become like this and like that in the future. Asher recovered somewhere na kahit pangit po yung kanyang nasimulan, no? We believe that the Lord showed up in his life, that he recovered somewhere, and he raised up children who became heads of their families. Pangalawa po, ano po yung mga traits ng anak ni Asher, no, na naipasa ni Asher sa kanila? No, they were choice men. They were approved men. Cream of the crop. Ibig sabihin po, they were excellent men. Therefore, let's transfer to them excellence. Amen. Pag sinabi pong excellent, no, ay mahusay. No? Mahusay po sa lahat ng larangan. Primera klase, walang tapon sa mga taong ito. Every people will love. Si Jesus Christ, He lived in this life approved by men and approved by God. Amen. Gusto po natin yun, no? Na magre-raise up tayo ng ating mga anak, ng ating mga cell members, na sila ay approved by men and approved by God. People is not saying negative things about them because kita po natin yung buhay nila ay naka-align sa will and principles of the Lord. Amen. So, let's speak three
part lang ng ating buhay. Areas of ang buhay ng mga tao kung saan pwede tayo mag-excel. Pwede tayo maging mahusay. First, they should be or we should transfer to them practical excellence. No? They should be practically excellent. We help them give their best by discovering their potential and God-given abilities and by focusing on these gifts. Kanina ko pa po sinasabi ito, no? Let's help them know ano yung kanilang strength. Huwag laging weakness, no? Kaya lalong nade-degrade yung ating mga anak, yung ating mga cell members. Ang lagi pong naririnig nila ay yung kanilang mali. Ang lagi pong naririnig nila ay yung kung ano yung pangit sa kanila. No? Ang lagi pong naririnig nila ay yung comparison sa kanila. We should help them discover their potential, their God-given talents. Meron po ang bawat isa sa atin. Amen? Hindi pwedeng may nabubuhay na wala man lang siyang na-receive na maganda mula sa Panginoon. Every good and perfect gifts comes. Amen. Kaya hindi pwedeng wala ka niyan, wala sila niyan. No? Kung bakit po yung isang cell members natin ay magaling sa pakikipag-usap at yung isa naman ay magaling sa pananahimik. No? Hindi po aksidente yan. Yung isa pala teacher, yung isa pala prayer intercessor. Kung bakit po yung ating anak na isa ay magaling sa klase, yung isa naman napaka-athletic. Dahil may iba-iba nga pong purpose. Hindi po natin trabaho na pag maging uniform sila. Pare-pareha sila ng tatahakin. Iba-iba po talaga dahil iba-iba yung purpose na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. We should not, alam mo yun, ano sa kanila, anong tawag doon? Buhayin sa kanila na magkaroon sila ng inggit sa iba dahil i-desire nila kung ano yung meron yung iba. In this point of my life, I learned to be content of what I have. Dahil sabi ko po, binigay ng revelation ng Panginoon, hindi ko kailangang i-desire yung meron siya. Bakit? Part yun ng purpose niya eh. Kung bakit ganyan ang buhay niya at ganito ang buhay ko, part yun ng purpose ng Lord. Amen? Diba it gives a lot of peace? No? At mag-i-strive na lang tayo, mag-i-strive tayo, hindi na lang. Mag-i-strive tayo sa kung ano yung merong binigay na katangian, abilities ang Lord sa atin. Amen. And you are doing your purpose if you are pinapamuhay natin, no? Kino-cultivate natin yung God-given abilities natin. Amen. No? So let's help them understand what to welcome in their lives. Amen? No? Tutulungan din po natin sila kung ano yung kanilang mga tinatanggap sa kanilang buhay. No? Not just chasing after being the best. Hindi lang, kailangan ikaw ang top 1. Kailangan ikaw yung napopromote. Kailangan ikaw yung pinakamalaki ang sweldo. No? Hindi po ganun yung i-instill natin sa ating mga anak. No? But we should help them discern wisely what is truly valuable and what is truly beneficial. Everything is permissible, but not everything is beneficial. For example po, in choosing a job, no? May mga anak na po tayong gagraduate pa. Amen. Thank you, Lord. No? Hindi po natin i-encourage sila na kung ano yung pinakamataas na sweldo, yun ang tanggapin mo. Amen? But we will help them decide na kung itong high-paying salary will require all of your time, even the time for God and the time for the family, tulungan natin silang mag-decide ng tama. They cannot afford to lose time for the Lord and for their family. Malaki ang mawawala, hindi kayang bayaran ng pera. Amen. So we help them to establish in their lives what are the non-negotiables. They will excel in school, in their workplaces, without losing their family relationship and losing their relationship in the Lord. No? Katuwa po yung naging bisita natin noong nakaraan, si Brenda po from Kenya. No? Open daw siya in meeting new friends. No? Pero sabi niya, the non-negotiable is the faith. Sabi niya, and the rest, we can work around.
Kakatuwa, no? She loves the Filipino, no? So, non-negotiable. Kahit saan po sila dalhin ng kanilang paglalakbay, dapat yung non-negotiable, firm sa kanilang buhay. Hindi ko ipagpapalit ang panahon ko sa Diyos. Hindi ko ipagpapalit ang panahon ko sa family. Hindi ko ipagpapalit ang family ko sa aking mga kaibigan. Amen? Because family is family. Amen? Morally excellent. We should teach and exemplify integrity sa ating mga anak. No, which is seldom found in today's generation. No, we encourage them to practice honesty in all they do. No, lagi po nating ituro sa kanila, okay lang na umamin tayo sa pagkakamali. No, hindi nakakahiyang umamin na tayo nagkamali. Kesa i-protect natin na tayo ay magaling, hindi tayo nagkakamali. No, nakakahanga pa yung umaamin ng nagpagkakamali. With all humility. Hindi po tayo aamin na tayo ay mali nang tayo nagyayabang, kundi aamin tayo ng pagkakamali with all humility. No? We are ready to say sorry in the most humble way. We are ready to accept consequence din ng ating mga pagkakamali. Kasama po yun eh. Pag po tayo nagkamali, in one way or another, may consequence. So we should be ready sa consequences ng buhay. Morally excellent. No? For example po, nung nakaraang linggo, naiwan namin yung aircon. Lord, sorry. Magre-reason pa ba ako? Kasi nagmamadali ako kasi may anak ako kasi hindi po, mali talaga kami, naiwan namin yung aircon ng ano. So magbabayad na lang. Consequence yun. Amen? Nakakahiya? Hindi po nakakahiya. Umamin po tayo ng totoo. At si Lord yung tutulong sa atin to right our wrong. To correct yung lahat ng mistake po natin. Let's teach them to always tell the truth in their young age. Excuse me. In their youth. Bakit po? Lagi ko po itong binabahagi din, no? Sinasabi sa aking mga cell member. No? Sa inyong kabataan, tayo po ay dapat nagsasabi ng katotohanan lagi. Bakit po? Because when they speak lies, kapag po natuto silang magsinungaling sa pagiging bata nila, pag naging teenager yan, sinungaling pa rin. Pag yan po ay naging professional, sinungaling, nakakatakot, dala-dala sa kumpanya yung pagiging sinungaling o hindi nagsasabi ng totoo. Pag po yan ay nag-asawa, hindi pa rin magsasabi ng totoo, patuloy na magtatago. Amen? So, every deed produces a seed. Amen? Ano man yung ginagawa po natin, meron pong naitatanim. At ang nakakatakot sa bawat naitatanim, ito po ay nagbubunga. Amen? In their youth, turuan po natin silang umamin, turuan po natin silang magsabi ng totoo, turuan po natin silang ingatan ang kanilang mga buhay. Morally excellent. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Meron pong isang judge sa Amerika. Kwento. Ang pangalan po niya si Judge Caprio. Baka ano niyo rin, na-encounter niyo rin. Nasa news, no? Kakamatay lang niya noong August 20. So, this man ay hindi po nagsimulang mayaman. Sila po ay mahirap, no? Yung kanyang tatay nagdi-deliver po ng gatas sa kanilang neighborhood, no? And this man was loved by millions of people. Bakit po? Judge po siya, yung Providence Court. Yung mga natitikitan ba? Yung mga nagva-violate sa traffic rules. Sa ibang bansa pala, grabe sila, nasa court, no? Kapag ikaw'y nag-violate, pupunta ka ng court kasi doon mo babayaran. Or doon sila yung magsasabi kung, hindi ka pwedeng tumanggi, may CCTV. No? So, i-determine ng court kung magkano po yung fine sa traffic or sa violation on the road. So, this man displays so much compassion while delivering justice. Grabe yung taong to. No? Merong isang nag-overspeed na tao, siya po ay 100 years old. Malakas pa, nandun siya, natatakot kasi nasa korte. Sabi niya,
nag-oversped po kayo, so umamin po yung matanda, no? Bakit po kayo nagmamadali o bakit po mabilis yung takbo ninyo? Kasi po, sabi niya, yung akin pong anak ay may cancer. So pumupunta sila para magpa-treatment at kailangan nilang habulin yung oras, no? Instead na i-point out lang ni Judge Carpio yung pagkakamali niya, he praised yung courage ng matanda na to in his 100 years old, in his age, nagda-drive pa rin siya para sa kanyang anak. No? Hindi lang po siya nagpapataw ng justice. Maraming salamat po. Hindi lang po siya nagpapataw ng justice. Alam mo, ginagawa po niya, yung mga tao, mga single parent, binibigyan po niya ng voucher. Hindi niya tinatanggal yung justice kasi kailangan ma-serve yun. Pero nagbibigay siya ng voucher kasi alam niya hirap sa buhay. Yung kabutihang asal na pinamana at nakita niya sa kanyang tatay, yung pagiging compassionate, yung pagiging caring sa mga walang-wala sa buhay, nadala po niya maging nung siya ay naging judge na rin. Amen. Morally excellent. What we do in our youth will eventually be the things that we will be doing kapag po tayo ay tumanda. Amen. Pangatlo, spiritually excellent. Spiritually excellent. Asher decided to raise men of high standard, men who will lead in the right way and establish the divine standard and walk with them. No, say to your neighbor, walk with them. Hindi lang po natin ituturo kung ano yung spiritually right, but we will walk with them. Ibig sabihin, sasamahan natin sila. No? Kapag nahihirapan po silang gawin yung tama, kapag naghihirapan po silang mag-devotion, tulungan natin silang mag-devotion. Yung pong kwento ni Bishop Oriel, no? Kung paano niyang tinulungan yung isa niyang member na hirap mag-devotion, pinupuntahan pa talaga niya ng madaling araw hanggang ma-establish sa buhay niya yung pagde-devotion in meeting the Lord the first thing in the morning. Amen. Excuse me po. Ayan. So, let's walk with them to always choose the Lord and the way of the Lord. Ito po din yung lagi ko pong binibilin sa aking mga cell members. In your youth, choose the Lord and the way of the Lord. Kasi po, habang tayo po ay kabataan pa, habang tayo po ay nag-aaral pa, marami pa tayong time. Pero kung sa ating pagiging estudyante, natutunan na po nating i-dismiss yung bagay na para sa Diyos. Natutunan na po natin na siya, kung merong i-give up si Lord, agad yon. Kung may i-give up yung time, agad kay Lord yon. Sa pagiging estudyante, yan na po yung kanilang nakasanayan. Kapag po sila ay naging young pro, si Lord ulit yung i-give up. Pag po sila ay naging mga may asawa na, si Lord pa rin yung i-give up. At maging sa kanilang katandaan, si Lord again ang i-give up. Let's walk with them that they will always choose the Lord. Kahit pa sabihin nila makulit tayo, okay lang. Amen? No? Walking with them is being a model to them. Walking with them is checking on them. Walking with them is helping them kapag kita po natin, hirap talaga sa pagsunod. Giving a helping hand. Hirap gawin ang tama. Let's show them to act out of faith, not out of fear. Amen. When we do things out of faith, the result is wonderful. But when we do things out of fear, na pressure lang tayo, meron tayong mini-maintain ng mga itsura po natin o kung ano man ang inaalagaan natin sa ating sarili, the result is disaster. If sa ating mga baon, mga kabataan, hindi tayo natutong mag-tithes and offering, when time comes, you have your income, you have your salary, higher than your baon now, mas magiging mahirap mag-tithes and offering. Amen. That's why in our youth, simulan natin ang mga tamang bagay. Let's leave a legacy of vibrant faith. Pangatlo po, fearlessness and bravery. No? Sabi kasi doon, yung mga anak ni Asher were mighty men, brave warriors. Our bravery should be in the proper context and place. Let's use it to engage in the right battle. The battle of the Spirit.
Kasi sabi nga po sa Ephesians 6 verse 12, our struggle is not against, sige po, basahin natin. Our struggle is not Amen. Yung battle po natin ay hindi physical, kundi spiritual. No? Yung tapang natin, ilagay natin in the spirit context. Kailangan yon. No? Si Paul, matapang siya kasi before, no, pumapatay siya ng mga Kristiyano, nag-a-approve siya na pahirapan ng mga sumusunod kay Jesus. Yung tapang niya andun. No? Pero nung tinurn ni Lord yung bravery niya into the right thing, grabe. Hindi pa aawat si Paul. So yung tapang po natin, ilagay po natin sa tamang konteksto at sa tamang lugar. No? I love the lady in the war room. Sinong gusto maging kagaya niya? No? Napagtanda natin, hindi tayo nandun lang sa tungga-tungga. Ay, tumba-tumba po na tungga-tungga. Iba pala yun, sorry. Tumba-tumba. Ayan. Hindi tayo nandun lang sa tumba-tumba natin, no? Kundi may ginagawa pa rin tayo. Yung katapangan natin hindi mawawala. Yung katapangan natin gamit na gamit. Amen? Because we battle in the Spirit. We are in spiritual warfare. We have to fight for our kids. We have to fight for their future. We have to wage spiritual warfare. Know who they spend their time with, what they learn, what they watch, what they absorb, who influences them. Teach them the word. We pray for them. Have devotion with them. Go to war for them because the devil is waging war to get them. Amen. Makikialam po tayo talaga para sa kapakanan ng ating mga anak at ang ating mga nasasakupan. Makikialam tayo sa next generation. But we must engage in the spirit fight more than the physical fight. It means, no, kapag po nag-engage tayo sa spiritual fight, no, tatanggapin natin na minsan po hindi tayo mauunawaan ng ating mga anak. Or madalas. Amen. Maiintindihan natin na maraming pagkakataon, masasaktan sila sa ini-impose natin na discipline. Thank you mga magulang sa pagiging mahigpit ninyo. Ito po ang nag-ingat sa aming mga buhay. Salamat mga magulang sa pakikipaglaban ninyo in prayer. Ito ang nagdala sa amin sa magandang buhay. Amen. I never appreciated my parents much until I became a parent myself. Ganun po pala talaga, no? I was always at war with my parents before, pero mali pala yung war na ini-engagean ko. I should engage in the spirit war, not in the physical war. Amen. Parents, ipaglaban po natin ang ating mga anak in the Spirit. Mga cell leaders, ipaglaban natin ang ating mga cell members in the Spirit because the way we defend them will soon be their way of fighting for their people too. Kung ano po yung nakita nilang pakikipaglaban natin sa buhay na ito, yun din yung gagayahin nila. Let's show them the real fearlessness and bravery. Nang aaway, hindi nang aaway ng tao, nang aaway ng demonyo. Amen? No? Yun ang awayan natin. No? Doon tayo maging matapang. Pang-apat. No, malapit na tayong matapos. Thank you, Lord. Yan. These people or these children of Asher became chief of the princesses. Prince, ibig sabihin, sila po yung king in waiting. No, sila yung mga susunod na hari. They became chief of princes, outstanding leaders. So, ang ipapasa po natin sa kanila ay mentorship. No, pagtuturo, mentorship. No, discipleship is at its core mentoring. Amen. Pag po nagdi-disciple tayo, nagme-mentor tayo, nagtuturo tayo sa ating mga anak, no? And in order to teach people, hindi tayo pwedeng magturo nang wala sa atin. Dapat meron muna tayo ng mga bagay
na mula sa Panginoon. We cannot share what we do not have. Kaya alam po natin, itong mga anak ni Asher na to, no, punong-puno sila ng mabubuting bagay mula sa kanilang tatay, that they were able to mentor princes, no, mga prince, no? Sabi nga po ni Bishop, the greatest legacy we can leave behind is discipleship. Amen. Kasi yung discipleship, hindi lang sa anak, pati sa ating mga spiritual children. Amen. No? I praise the life of our pastora kung sa dami ng kanyang mga inaalagaan. Ni Pastor Boy, kung gaano siya kahigpit noon sa amin na hanggang ngayon ay pinapakinabangan namin. Salamat po sa inyo, mga spiritual leaders namin. No? They disciple us. No? They do not, hindi nila kami pinabayaan. No? Talagang binigay nila yung kanilang best na pagbabantay, pagtuturo para sa amin nung kami mga kabataan. And the same thing naman po yung ginagawa natin sa ating mga kabataan ngayon. Through mentorship, we guide the shaping of their minds, the building of their core values, and the establishment of godly principles in them. Bakit po? Dahil sa kanilang paglaki, kung ano po yung naitanim, yun din yung lalabas. Yun din yung nagbubunga. No? Yung ating po mga anak, hindi natin alam, baka sila yung mga executives in the future. Baka sila po yung mga CEOs, mga may-ari ng kumpanya in the future. Ang pangarap natin sa kanila, hindi na lang po sila magiging mga empleyado, kundi may-ari ng kumpanya. Amen? No? So kung ano po yung tinatanim natin sa kanila, nagtatanim tayo ng lakas ng loob, lalabas po yan. They will become chief justices, they will become voice of the future, that what we shared to them will come forth kapag nakatayo na sila sa kanilang pinupwestuhan in the future. We can only share sensible mentorship if we are full and overflowing with the character of Jesus. Amen. Yung ating po mga present leaders, if they are not behaving well now, makikita po natin kung anong kind ng mentorship yung na-receive nila. Amen. Paano sila shinape nung mga matatanda sa kanila, nung kanilang mga magulang. Bakit may corrupt? Ano yung na-install sa kanila? Ano yung na-shape sa kanila? Ano yung naituro na pinaka-importante? Pera ba? Position ba? Possession ba? Power ba? No? Saan ang standard ni Lord? Bakit walang nakialam? No? Bakit walang nagtanim ng mabuting bagay sa kanila? Bakit walang nagsabi ng integrity? Nasaan yung honesty? Nasaan yung real concern for the nation? Hindi ko po nilalahat. Pero lantad na lantad po ito sa ating kapanahunan. We see the simplest government employee is so used in corruption. No? Marunong po silang magpatong sa mga dealings nila with other people. We see the simple supervisors in the company power tripping. Grabe, ano yung na-shape po sa mga taong ito, no? Hindi po lalayo ang mga tao sa mga bagay na inaituro sa kanila. Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way he should go, and when he is old. Hindi po tayo lalayo sa mga bagay na naipasa, na ituro sa atin. Amen. Si Eli po, he mentored Samuel, no? Yung isang high priest, no? Si Samuel po yung kanyang inalagaan, minentor niya. And we know that Samuel was raised well. At eventually, sa unang bahagi ng paghahari ni David, si Samuel po yung nandun. Kung hindi po na-mentor ng tama ni Eli si Samuel, baka hindi rin po maayos yung pag-mentor ni Samuel kay David. Amen. So we see, mga kapatid, hindi po natin alam kung sino yung nare-reach natin when we leave a legacy of mentorship or discipleship. In conclusion, 2 Timothy 4 verse 7 says, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Napakaganda pong sa huling bahagi ng ating buhay. Masasabi po natin, inilaban natin yung character na mula kay Jesus.
Masasabi po natin, itinapos ko ang lakarin, ang takbuhin. Nadapa man ako, along the way, binangon ako ng Panginoon. Hindi ako umayaw, hindi ako nag-retreat, hindi ako nag-stop. Hindi po sinasabing perfect yung lakad natin. Hindi po sinasabing perfect yung leadership natin. Hindi sinasabing perfect yung ating buhay all along. Practical and then moral and then spiritual. Hindi sinabing perfect. Hindi rin sinabing naging matapang tayo sa bawat minuto ng ating buhay. Minsan umiiyak. Minsan natatakot din. Amen? Hindi po na sinabi na lahat ng ating mga natutunan ay na-apply agad natin. But I have finished the race and have kept the faith. Yung po yung faith, yung nagsusustain sa atin and everything else fails. Amen. Napakaganda pong hangarin nito na sa huling bahagi po ng ating buhay, we will also say, I have fought the good fight. I have transferred the godly legacy. I have transferred legacy worth sharing, worth downloading, worth transferring. Napakasarap makita na yung legacy na ipasa natin ay nabubuhay din sa susunod na henerasyon. And then we can be at peace na yung susunod na generation din sa kanila ay magiging kagaya ng mga itinuro natin sa kanila. Amen. At sabi po sa verse 8 in TPT version, there's a crown of righteousness waiting in heaven. When we are, and I know that my Lord will reward me on His day of righteous judgment. Yung legacy pong ipapasa natin will be rewarded by the Lord. Tayo po'y tumayo. Let's reflect on this way. Ano po yung mga bagay na na-establish na build na preserve sa ating mga buhay that holds eternal value. Hindi po ito nakakahiyang i-transfer sa susunod na generation. Na yung ating mga anak, hindi tayo sisisihin, Tay, Nay, bakit ganito yung binigay mo? Say, leader, ba't hindi mo ako ginay? Say, leader, ba't di mo ako pinaglaban? Nanay, tatay, ba't hindi ka naging mahigpit? Bakit hindi ka naging mapanalanginin? Bakit hindi ka naging malakas ang pananampalataya? Sa ngayon, sabi nga ng sinabi natin kanina, there's always a chance to start a new and godly legacy because of Jesus. Amen. Laging sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Panginoon, salamat po sa katotohanang inihayag mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, indeed, we cannot build a legacy on our own. Salamat ito'y galing sa iyo. Salamat magagawa namin dahil sa iyo. Salamat matatapos namin dahil sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming maging maingat sa aming mga sinasabi, ginagawa, sa aming mga decisions, O Lord. Na ang aming buhay ay kakitaan ng leadership na kagaya ni Kristo. Ang aming buhay ay kakitaan ng excellence, pagiging mahusay sa bawat bahagi po na kagaya ng kay Kristo. Na ang aming buhay ay kakitaan, Lord, ng katapangan na kagaya ng kay Kristo. At higit sa lahat, makakapagturo kami because we have been filled with the character, with the principles of Jesus. Thank you, Lord, for awakening the sensitivity in our hearts, in our lives, in our minds, that we will be intentional from now on. This day forward, we will be intentional in living a careful life upang ang legacy maipasa namin, Panginoon, ay hindi nakakahiya, kundi ang legacy maipasa namin, Panginoon, ay pakikinabangan. Ang legacy maipapasa namin, Panginoon, ay magiging pagpapala sa aming mga anak. Maraming salamat, Jesus,
because this legacy only comes from you. May you bless each and every heart, each and every mind that receive your word with thanksgiving in their hearts. In the mighty name of Jesus, amen.